Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy New Year po! Ngayong umaga, bago po tayo magpatuloy, may gusto lang po akong i-share na isang Bible verse. Ang sabi po sa Aklat ng Mga Awit, sa 119 verse 68, "Kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos." Hallelujah. Tunay na napakabuti po ng Panginoon. Hindi po niya tayo pinabayaan ng mga nakaraang taon at hindi po niya tayo pababayaan sa susunod pa ng mga taon. Kaya ngayong umaga, karapat-dapat lamang po na papurihan natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya na umawit, na itaas ang ating mga kamay sapagkat ang Panginoon po kailanman ay hindi nahiya na ipakita kung gaano niya tayo kamahal. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, samahan niyo po kaming umawit at dakilain po natin ang ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Awitan po natin siya. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri
Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang pong ibahagi ang salita po ng Panginoon na matatagpuan po sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 5. Sabi po dito, "At sinabi ng nakaupo sa luklukan, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." So ito po'y pagpapahayag ng talata na ang pangako po ng Diyos ay ganap na hindi nagbabago. Hindi lang pag-aayos ng luma, kundi paggawa ng ganap na bago, buhay, puso at hinaharap. Tiyak din ng Diyos na ang kanyang salita ay tapat at tunay. Kaya maaari itong panghawakan ng mananampalataya sa panahon ng bagong simula, pagsubok o pag-asa. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muli naming paglapit sa iyong banal na trono. Hayaan mo po na tanggapin namin, O Diyos, ang paggabay ng iyong banal na Espiritu at makalakad kami, Panginoon, ayon po sa iyong banal na presensya. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba, tumatanggap, Panginoon, ng merong pusong mapagpasalamat sa tuwina. Kaya sa panibagong taon, ibinigay mo po sa amin, Lord. Alam po namin na kung papaano namin napagtagumpayan ang taong lumipas, ang 2025, higit, Panginoon, ang taong 2026, patuloy po kayong sasama sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy namin dalangin sa umagang ito, ang iyong mga plano, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, dahil alam namin, O Diyos, na meron man kami mga struggles, mga fear, Panginoon, na aming naranasan, mga pag-aalinlangan, pero alam namin, O Diyos, na kami, sa patuloy po namin sa paglakad sa buhay na ito, bagamat kami po ay may kanya-kanyang journey sa aming mga buhay, pero salamat sapagkat ang focus po namin, Panginoon, sa taong ito ay manatili na maging malalim, manatili na magpakatibay sa aming pananampalatayang ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa aming paglapit muli sa umagang ito, hayaan mo po na yung outpouring Spirit, Panginoon, ay ibigay mo po at ibuhos mo sa bawat anak mo na patuloy nananampalataya at nagtitiwala sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw, Panginoon, ay merong mataas at malalim na layunin sa bawat isa. Kaya sa pagharap namin, Panginoon, hayaan mo po na ikaw pa rin ang aming kilalanin, ang aming dakilain sa bawat buhay namin. Kasama, Panginoon, ang aming patuloy na paglapit sa iyo, sa aming mga pamilya na hindi pa po nakakapakinig ng mabuting balita. Lord, bawat isa na naririto, gamitin mo po to be a channel of your blessings. Salamat po, magkaroon po kami ng joy sa bawat puso namin, at yung compassion for others, Panginoon, ay maiparamdam namin. Yung passion namin for prayer, Panginoon, ay maranasan namin sa taong 2026. Hallelujah. Salamat po sa iyong mapagpalang kamay na alam namin lahat ng magaganap simula nang pumasok ang 2026, Panginoon, hanggang sa matapos po ang 2026, Lord God, alam namin na kami ay nasa iyong mga kamay. Lakas, Panginoon, talino, hindi po ito galing sa amin, kundi ito po ay dahil sa iyong habag at biyaya na patuloy mong pinararanas sa bawat isa sa amin. Lord, sa ngayon, kami po ay nasa ilalim ng iyong biyaya. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Yakapin mo ang mga anak mo na naririto, loob at labas, Panginoon, ng TCFC Church Building na ito, Lord. Ipadama mo na ikaw ay Diyos na kailanman ay hindi nagkulang.
Ang iyong biyaya ay sapat sa bawat pangangailangan namin, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa. Meron man silang mabibigat na suliranin, may mga sakit at karamdaman na tila parang sa pakiramdam nila ay wala ng kalutasan o kagalingan. Pero Lord, You are a sovereign God. Hallelujah. Salamat. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito at hayaan mo po ng iyong banal na Espiritu kasama, Panginoon, ng iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin ay maranasan, lalo na po sa mga salita, Lord God, na aming maririnig. Makita po ito sa bawat buhay namin. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Ito lamang po ang maaari namin laging pwedeng ibalik sa iyo, yung walang hanggang papuri, pasasalamat, maliit o malaking bagay, Panginoon. Be grateful, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. At ikaw lang po ang may kapangyarihan, ang may pagkakataon, Panginoon, na nabigyan namin ng papuri, pasasalamat at pagkilala sa natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Welcome po. Pwede po ba tayong umikot sandali at tayong magkamayan? Welcome po ang bawat isa. Welcome po kayong lahat sa ating pong second service. Para sa unang buwan ng unang taong 2026. Ayan. Welcome po, welcome. Maaari na pong makaupo ang lahat. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo na naririto ngayong umaga. Again, welcome po ang bawat isa sa ating pong second service para sa unang linggo ng unang buwan ng taong 2026. So tayo po ay iningatan ng Diyos. Tama po ba? Iningatan tayo ng Diyos sa taong 2025. Itinawid tayo ng Diyos. Ang Diyos ay naging tapat sa bawat isa sa atin mula 2025 sa loob ng isang taon. Iba't iba po ang ating mga pinagdaanan, pero ang Diyos ay nanatiling tapat. Kung kaya tayo ngayon ay naririto at magkakasama pa rin. Okay? So, ang ating pong team para sa buwang January at February 2026 ay Final Destination. Parang pelikulaan eh. Final Destination. So, ito po'y series for 8 weeks na atin pong pag-uusapan para sa buwang January at February 2026. Noon pong 2024, ako po'y pinapunta ng aking mga kapatid sa Canada. Pero bago po ako pumunta doon, itong aking kapatid na isa na nandoon ay nagpaplano na. Ano po yung aming mga itineraries pagdating ko doon. Saan yung mga papasyalan naming lugar habang ako ay nagbabakasyon sa Canada. At isa po doon ay ang Banff National Park. Ang sabi po ng kapatid ko, ate, maganda yun. Kasi yun ay pinupuntahan madalas ng mga artista. Maraming artista ang nagpupunta sa Banff. Ito po yung nasa Calgary, sa Alberta. So yung pong kapatid ko ay nag-research patungkol dun sa Banff. At ano po ba yung meron doon? Anong mga activities ang pwede namin gawin habang kami ay nasa Banff? At of course, how to get to the destination. Paano kami makakarating sa Calgary. So tiningnan po ng kapatid ko yung mga reviews dun po sa kanilang official website at marami po, halos lahat naman ng kanilang review ay positive about the destination. So excited po kaming lahat na pumunta ng Banff National Park sa Calgary, kahit po malayo dun sa lugar ng aking mga kapatid.
Kasi ang mga kapatid ko ay nakatira sa Saskatoon, Saskatchewan. At mula po dun sa Saskatoon, papuntang Edmonton sa Alberta, ay meron pong 525 kilometers. 5-hour drive sa highway, 60 to 80 kilometers per hour. So para po ba kayo nagpunta ng Baguio at bumalik uli ng Tanay? From Tanay, punta ng Baguio, balik uli ng Baguio, ng Tanay. At from Edmonton to Calgary ay another 3-hour drive. So ito po yung 295 kilometers. So para po bang nagpunta ng Baguio, bumalik ng Baguio, at bumalik uli ng Tarlac. So ganun po kalayo. Pero bagamat napakalayo po, ay excited kaming lahat. Base dun sa nakikita namin na reviews dun sa Banff National Park. So nakarating din kami sa aming destination. Sabi nga, it's worth it. Sobrang ganda. Kahit po ako ay talagang namamangha, Lord, ito yung iyong mga nilikha. Sobrang na-amaze ako dun sa lugar. Alam niyo po mga kapatid, meron din po tayong destination. Ang lahat ng tao ay meron ding destination in the future. It's either heaven or hell. Ano nga bang meron sa mga lugar na yon? Ano nga bang mga activities meron doon? Anong meron sa langit? And of course, how to get there. Mahalaga pong malaman at piliin natin wisely ang ating final destination. Yang buhay po natin dito ay isang journey. Sabi ni Pablo, sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Filipos, Kabanatang 3, talatang 20, tayo po ay manlalakbay lamang dito. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. So tayo po ay naglalakbay. Ang ating pagpili ngayon, ito po yung huhubog sa ating final destination. Merong 2 landas. Una, landas ng katwiran patungo sa walang hanggang kapayapaan at kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Pangalawa, ay ito po yung landas ng pagsuway kung saan walang hanggan din ang kaparusahan at pagkahiwalay sa Diyos. Nasa atin po ang pagpili. Now na. Let us be wise in choosing our final destination wisely. Ngayon pong linggo, first of our 8th series, ang pag-uusapan po natin ay Visions of Hope. Pangakong langit sa pamamagitan sa mga propeta. At ang Panginoong Jesus, bilang ultimate revelation ng Diyos, ay nagsalita din po patungkol sa pangakong yan. A very personal promise. At siya po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Muli, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at sama-sama po nating tingnan ang salita ng Diyos na ngayong umaga ay ating pong pag-uusapan. Mula po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 14, talatang 2 hanggang 4. Tiningnan ko po yung New Filipino Version sapagkat siya yung pinakamalapit na salin sa NIV. Pero sa baba po ay naglagay din ako ng English version. So sabi po sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo. Paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Verse 3, pag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, muli akong paririto't isasama ko kayo upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumuon. And verse 4, at kung saan ako paroroon, alam ninyo ang daan. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa pagdadala mo sa amin dito sa lugar na ito ng ligtas. Salamat, Panginoon, sapagkat laging available ang iyong mga salita na siya po naming pinagkukunan ng aming lakas. Siya naming pinagkukunan ng aming kapayapaan at ng kagalakan, Panginoon, at siya ring nagtutuwid sa aming pong maling mga gawi. Salamat, Panginoon, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus na ang bawat salita mo po na nahayag ngayong umaga, aming binasa, Panginoon, buong liwanag po na ito ay aming maunawaan, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na ito po'y mangusap sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ang aming pong mga alalahanin, patungkol sa aming pamilya, sa hanap buhay,
may sakit, Panginoon, at iba pang mga bagay na sa oras na ito ay gumugulo sa aming mga isipan, Ama, ang lahat po ng iyan ay amin pong sinasa isang tabi pansamantala upang bigyan daan ang higit na mahalaga, walang iba kundi ang iyong mga salita. Salamat, O Diyos, speak to us, and let your name be glorified in the midst of us. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Maaari na pong maupo ang lahat. Meron po tayong 3 tanong na sasagutin. Sisikapin po natin sa tulong ng Banal na Espiritu na masagot ang 3 tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa bahay ng aking Ama? Ito po yung binabanggit sa verse 2. Ano ang ipinapahayag nito tungkol sa langit? Ano ang kahalagahan ng pagsasabi ng Panginoong Hesus ng paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? Ito po'y 2 beses na sinabi ng Panginoong Hesus sa 2 bahagi ng verse 2 at sa unang bahagi ng verse 3. At pangatlo, bakit mahalagang tiniyak ng Panginoong Hesus sa mga alagad na alam ninyo ang daan? Na binanggit po sa verse 4. So ito pong mga salitang ito po'y sinabi ng Panginoong Hesus bago siya ipako sa krus. Yung pong mga alagad ay natatakot, nababagabag, nalilito. In fact, sa verse 1, mabigat ang kanilang puso. Ang sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. So bakit sila naliligalig? Bakit sila nababagabag? Ang kanilang master, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay nagsasalita patungkol sa kanyang paglisan, sa kanyang pag-alis. Kung tayo po'y aatras ng bahagya, sa chapter 13 ng Aklat din ng Juan, sa verse 33, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kaunting panahon na lamang na ako'y inyong makakasama. So ang mga alagad ay troubled. Pero sa panahon na sila'y nalulungkot, natatakot, troubled, nababagabag, wala pong binigay na explanation ang Panginoong Hesus. Hindi siya nag-explain. Sa halip, binigyan niya ng pag-asa ang kanyang mga alagad. A very personal promise. So tingnan po natin. Ang sabi po sa unang bahagi ng verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ito po'y sinimulan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapatibay na totoo ang langit. Heaven is real. Ang langit ay isang totoong lugar. Nagsalita ang Panginoong Hesus patungkol sa langit, hindi po sa pamamagitan ng ideya lamang, hindi sa pamamagitan ng simbolo lamang. Nagsalita ang Panginoong Hesus patungkol sa langit bilang tahanan, bilang bahay ng kanyang Ama. Tinawag niya ang langit na tahanan ng aking Ama. So ang langit po ay hindi isang haka-haka lamang. Tiningnan ko po ang 2025 statistics kung ilan ang mga naniniwala na may langit. Ayon po sa 2025 statistics, ang source po niyan ay PEW Research Center, Gallup International. 71 to 83% of the total population in the whole wide world, global, na ayon naman po sa December 2025 statistics, 8.23 billion ang tao sa buong mundo. And from that total population worldwide, 71 to 83% lamang ang naniniwala na may Diyos. At mula dun sa global population na yon, mahigit kalahating porsyento lamang ang naniniwala na may langit. 52 to 56% lamang ng kabuuang populasyon ng tao sa buong mundo ang naniniwala na may langit. Tiningnan ko po ang Pilipinas. Ilan yan? 93 to 96% lamang ng kabuuang bilang ng mga Pilipino ang naniniwala na may langit. Bakit? Ang mga dahilan kung bakit hindi sila naniniwala na may langit, una,
secular and industrialization. Mas masagana, mas progresibo ang isang bansa, mas maliit ang porsyento na sila'y naniniwala na may langit. Kung ang description patungkol sa langit ay isang lugar kung saan wala ng hirap, kung saan ito'y may kasaganaan, ang paniniwala ng mga taong ito na masyadong advance, masyadong progresibo ang kanilang bansa, ang paniniwala nila, bakit pa tayo maghahanap ng langit? Eh dito lang sa lugar natin, dito lang sa bansa natin, masagana tayo, okay naman tayo. So para sa kanila, ang langit ay yung kanilang bansa. Second, age and education. Mas bata, mas maliit ang tsansa na maniwala na may langit. Education, habang tumataas ang antas ng edukasyon ng isang tao, mas lumiliit ang porsyento na siya ay maniwala na may langit. Pero mga kapatid, maniwala man o hindi ang tao na may langit, totoo ang langit. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, may langit. In fact, ipinangako yan sa mga propeta. Sa lumang tipan pa lamang, ipinangako na ang langit. Hello. Nakita ko lang si Rolly Lynn. It is real. Heaven is real. Totoo ang langit. Ang sabi sa Griego, ang ginamit po sa Griego ay dwelling places. Ibig sabihin, espasyo, may lugar, may pagmamayari. So ang langit, mga kapatid, ay totoo. Isaiah chapter 66 verse 1 na makikita rin po sa aklat ng Mateo, chapter 5 verses 34 to 35. Ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tungtungan. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Awit 23 verse 6. Si David po ito, tunay na susunod sa akin ang kabutihan at ang pag-ibig sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. And, patungkol naman kay Abraham, ang sabi po sa aklat ng Hebreo, si Abraham po ito, dahil sa pananampalataya, gumawa si Abraham ng kanyang tahanan sa lupang ipinangako sa kanya, bagamat isa siyang dayuhan sa lugar na iyon. Nung araw sa lumang tipan, ang ipinangako sa kanila ay lupang pangako, Kanaan. Mula sa pagkaalipin, dadalhin sila ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanila. Pero si Abraham, ginawa niyang dayuhan ang kanyang sarili doon sa lupang ipinangako sa kanila. Anong ginawa niya? Tumira siya sa mga tolda gaya ni na Isaac at Jacob na mga kasama niyang tagapagmana ng pangako ring iyon. And verse 10, bakit itinuring ni Abraham na siya'y dayuhan dun sa lupang ipinangako? Inaasahan niya ang lunsod na may mga pundasyon na walang iba, kundi ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. He was looking forward to the city. Hindi niya ipinapalagay na iyon ang kanyang tahanan. Meron siyang tinatanaw na isang syudad kung saan ang arkitekto at ang builder ay walang iba, kundi ang Diyos. Mga kapatid, sabi ni Pablo, hindi dito ang ating pagkamamamayan. Tayo po ay mga manlalakbay lamang dito. Huwag tayong masyadong maging attached sa buhay dito sa mundong ito. Umabot ka man ng 105 years, sabi po ni Pastor, naalala ko nung araw, gusto niya, 103. 103 yan eh. 103. Umabot man tayo ng 100,000 taon sa mundong ito, dadating ang panahon, aalis din tayo dito at pupunta tayo sa ating final destination. Dalawa ang pwede nating puntahan. It's either sa piling ng Diyos o yung kabila, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Huwag tayong masyadong maging attached dito, mga kapatid. Isa't isang araw, aalis din tayo. Iiwanan natin ang mundong ito kasi tayo'y manlalakbay lamang dito. At totoo ang langit.
Huwag na tayong sumama dun sa mga bilang, dun sa statistics na i-provide ni PEW Research Center, na hindi sila naniniwala sa langit, sapagkat malinaw ang sinasabi sa salita ng Diyos, totoo ang langit. At yung langit na yun, yung tahanan na yun, yung dwelling place, has many rooms. Marami siyang silid. Ano pong ibig sabihin? Walang overcrowding. No scarcity. Naalala ko po, nung panahon na ang Bible study ay sa bahay ni na Pastor Rolly, tuwing Monday ng gabi. Si Ate Tess, na asawa ni Kuya Alex Peñueco, kami po'y lagi magkatabi nun sa upuan. Tuwing Monday, pag magkikita kami at magba-Bible study, lagi kami nagsisikuhan. Pagdating sa langit, magkatabi pa rin tayo, ha? Yun po ang lagi naming sikuhan. Pagdating sa langit, magkatabi pa rin tayo. Hindi na ng upuan, kundi yung ating mga kwarto. Mga kapatid, ang langit na tahanan ng Diyos na binabanggit ni ng Panginoong Jesus has many rooms. Wala pong scarcity, walang overcrowding. Hindi po ito kagaya ng mga exclusive clubs na may mga limited seating capacity. Alam niyo po ba kung bakit tayo nagkaroon ng 2 services? Yung pong fire department, nung pong tayo humingi ng permiso na tayo magsisimula na, gagamitin na itong building, so ito po dumaan sa inspection. At nagbigay po ng mandato si fire department na meron lamang tayong limited seating capacity, which is 150. Kailangan po nating sumunod for safety ng lahat. Okay? So kaya po tayo nagkaroon ng second service. Immediately after ng ating first service, may limited seating capacity. Mga kapatid, sa langit po, walang limited seating capacity. Lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesus, ngayon at patuloy na mananampalataya sa Panginoong Hesus hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang sumadumating ang Panginoong Hesus, hindi po tayo mag-aagawan ng kwarto. Tayong lahat ay merong sari-sariling lugar doon. At ang pagkakagawa ng Panginoon sa ating mga lugar doon ay hindi po generic, mga kapatid. Dahil kilala tayo ng Diyos, ang inihahanda ng Panginoong Hesus na room sa bawat isa sa atin ay specially for each one of us. Totoo ang langit. Verse 2, ikalawang bahagi po. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, if it were not so, I would have told you. Ano bang pinakikita dito? Ang katapatan ng Panginoong Hesus. Ang ating pag-asa, mga kapatid, ay hindi po nakabase lamang sa isip o wishful thinking. Ito'y totoo. Sinabi ng Panginoong Hesus. 10:23 ng Aklat ng Hebreo, magpakatatag tayo sa pag-asang ating pinahahayag pagkat tapat ang nangako sa atin. Maging sa aklat po ng mga bilang, kabanatang 23, talatang 11, ang Diyos ay hindi tulad ng tao na nagsisinungaling o tulad ng anak ng taong pabago-bago ng isipan. Nagsasalita ba siya ngunit hindi ginagawa? O nangangako ba siya ngunit hindi tinutupad? At maging sa aklat po ng Tito, kabanatang 1, talatang 2, ang Diyos na hindi sinungaling ang nangako nito bago nagpasimula ang panahon. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. So ang sabi po sa ikatlong bahagi ng verse 2 at binabanggit din sa unang bahagi ng verse 3, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Pag naroon ako at naipaghanda ko kayo ng matitirhan, ang pag-alis po ng Panginoong Hesus ay hindi nangangahulugan ng pangiiwan. Hindi ghosting. Sino nakaranas ng ghosting? Ano ba ng lahat ng ghosting? Yung totoo. Na-ghosting ka na ba? Ay, nasakit. Ano ba ibig sabihin ng ghosting? Alam niyo yung mga bataan ngayon, dami mga terminology yan. Sa pag-ibig, may tinatawag po na ghosting. Anong ghosting? Makikipagkilala sa'yo,
makikipagkaibigan, tapos akala mo okay kayo, okay naman talaga, hanggang sa sama-sama, kwentuhan, chika-chika, nahuhulog na pala yung loob mo. Tapos, walang usap-usap, iniwanan ka. Walang paliwanag, walang sabi-sabi. Ang sakit talaga ng mga ghosting. Mga kapatid, ang pag-alis po ng Panginoong Hesus ay hindi ghosting. Hindi po ito nangangahulugan ng pag-iwan. Ito ay isang paghahanda. Paghahanda ng room sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Papaano po yun? Naalala ko lang bigla. Sabi ng isang pelikula na napanood ko, I deserve an explanation. I need an explanation. Ano pelikula yun? Sabi ni Piolo Pascual, I deserve an explanation. I need an acceptable reason. Starting over again. Ang Panginoong Hesus walang palipaliwanag. Pero mga kapatid, hindi po nangangahulugan na ng ghost ang Panginoong Hesus sapagkat ang pag-alis ng Panginoong Hesus ay hindi siya nang ghost, hindi siya basta nang iwan, kundi ito ay paghahanda niya ng room para sa kanyang mga alagad at sa panahon natin ngayon, sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. So paano po yun ginawa ng Panginoong Hesus? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tinalo niya, binayaran niya ang lahat ng kasalanan noon, ngayon at sa darating na panahon. Siya'y nabuhay na maguli upang talunin ang kamatayan. At siya'y umakyat sa langit upang buksan ang daan papunta sa tahanan ng Ama. He opened the way para yung lahat ng nananampalataya sa Kanya ay makapasok doon sa tahanan ng Kanyang Ama. Naghahanda pa ba ngayon ang Panginoong Hesus? Sabi po sa aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 24, pagkat si Kristo'y doon pumasok sa langit, hindi sa tabernakulong gawa ng tao, na larawan lamang ng tunay na tabernakulo. Ngayon, nasa harapan na siya ng Diyos at namamagitan sa atin. At sa aklat ng Juan, kabanatang 11, talatang 30, sinabi ni Jesus, naganap na. It is finished. Ang langit ay naihanda na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawain. Ang langit ay hindi po naihanda sa pamamagitan ng ating mga gawa o sa pamamagitan ng ating kabutihan. Wala pong mabuti. Hindi tayo mabuti. No one is righteous, no, not even one. Naihanda ang langit, ang tahanan ng kanyang Ama sa pamamagitan ng tinapos na gawain ng Panginoong Hesus. Verse 3, yung pong ikalawang bahagi, ang sabi ito, muli akong paririto at isasama ko kayo upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumuon. Ang sabi po sa NIV, I will come back. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, I may come back. I might come back. Ano po ang kaibahan noon? Sinabi ng Panginoong Hesus, I will come back. Tiyak ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi baka sakali. Siguradong babalik ang Panginoong Hesus. Alam niyo po ba yung wedding culture sa ancient Galilee? Na ang modern equivalent po ngayon ay ang Northern Israel. Yung pong kultura ng kasal sa ancient Galilee na ngayon ay Northern Israel, ay meron po silang mga sinusunod na kultura. Una, shidduchim, o yung pong matchmaking. Ito po ay arranged marriage. Mga bata pa lamang, yung babae at yung lalaki, pinagkakasundo na sila ng kanilang mga magulang. Ito po of course, kinoconsider nila yung compatibility at saka po yung family ties. So pagkatapos ng matchmaking, dadaan po sila sa two major stages. Una, yung pong erosin o yung betrothal. Pangalawa, yung preparation period. Dito po sa betrothal, this is the formal promise or agreement to marry.
merong legal binding. Kung saan yung pong groom ay magbibigay ng regalo sa pamilya ng bride bilang tanda ng kanyang commitment. Kasabay po noon ang pagpirma sa ketuba o yung katumbas noon ay marriage contract. Kung saan dun po sa ketuba naka-itemize, nakalista yung mga responsibilidad ng isang bride, ng isang groom. Dito po sa stage na to, tinuturing na silang mag-asawa, bagamat hindi pa sila nagsasama. Katunayan, yung pong pagsira sa betrothal, nangangailangan po ito ng divorce. Kapag may isa sa kanila na sumira, dun sa kasunduan na yon, kinakailangang i-divorsyo. Naalala nyo si Joseph at saka si Mary? Nung si Mary ay magbuntis, nalaman ni Joseph na buntis si Mary, so ang isip niya ay i-divorce ng lihim si Mary. Kasi sumira si Mary. Pero ang ginawa ng anghel, napakita sa kanya ang anghel sa kanyang panaginip at pinaliwanag that it is conceived by the Holy Spirit. So hindi diniborsyo ni Joseph si Mary. Ito po yung betrothal stage. Ito po ay nagtatapos ng 1 taon. Itong stage na to. Pagkatapos noon, so pupunta na sila sa preparation stage. During this time, sa preparation, babalik ang groom sa bahay ng kanyang tatay, kung saan man siya nanggaling, para ipaghanda ng room ang kanyang bride. Okay? Habang si bride naman, na nandun sa kanyang lugar, inihahanda rin niya ang kanyang sarili. Physically, spiritually, lahat ng aspeto. Hindi po alam ng babaeng ikakasal, hindi alam ni bride, ito yung sa kultura nila, hindi alam ng babae, ng bride, kung ano ang eksaktong araw at oras ng kanilang kasal. Ang magdedetermina noon ay yung tatay ng groom. Okay? So pagkatapos po noon, eto na, sa wedding procession, kapag yung tatay ni groom ay inaprubahan na yung lahat ng mga paghahanda na ginawa, susunduin na ngayon ni groom yung kanyang bride. Babalik siya kung saan nandoon ang kanyang bride, susunduin si bride at an unexpected time. Wala pong alam si babae. Kaya dapat, by this time, si bride, kasama ng kanyang mga abay, ay handa na naghihintay sa kanyang groom. So si groom, pupuntahan si bride, susunduin, kasama ang kanyang mga kaibigan, may daladala silang lampara, may daladala silang mga torch, at sila ay sisigaw. So by this time, yun nga po, dapat si bride at ang kanyang mga abay ay handa na naghihintay sa kanyang groom. Then comes the wedding ceremony. So pagsundo kay bride, isasama na siya dun sa bahay ng kanyang tatay. Kung saan, para dun sa celebration, para dun sa event. And then here comes the wedding feast. Sa wedding feast, this is now the celebration of union. Magdidiwang na sila. Ito po'y nangyayari ng 7 o mahigit pang araw. At ito'y hindi sa kanila lamang pamilya eksklusibo. Lahat po, ang buong bayan ay imbitado sa celebration. Mga kapatid, this is the shadow of what will happen in the future. This is the shadow. Ang sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 11. Mga lalaking taga-Galilea, wika nila, bakit kayo nakatayo at nakatingala sa langit? Ang Jesus na itong inialis ni sa inyo at iniakyat sa langit ay babalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. 1 Thessalonians 4:16-17, sapagkat ang Panginoon ay bababa mula sa langit, nakasabay ng malakas na utos, may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos. Ang lahat ng namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. 17, pagkatapos nito, tayong mga buhay pa ay titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayon, makakapiling tayo ng Panginoon magpakailanman. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa ikalawang bahagi ng verse 3, muli akong paririto't isasama ko kayo
upang kung saan ako naroon, kayo ay tumuon. Ang Panginoong Jesus ngayon, siya po ang ating groom. Nagpunta na siya sa bahay ng Ama. Naghahanda ng room para sa kanyang bride. Kailan siya babalik? Ang sabi ng Biblia, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel o kahit siya mismo, even the Son of Man does not know the exact time and hour. Only the Father knows. Pero ang tiyak natin mga kapatid, babalik ang Panginoong Yesus upang sunduin ang kanyang bride. Walang iba kundi ikaw at ako, ang kanyang church. And this is our living hope. Magkakaroon tayo ng reunion with our groom in the future. Alam ba natin kailan? Walang nakakaalam. Ama lang ang magdedetermina kailan babalik ang Panginoong Yesus. But this is our living hope, na kahit tayo ay dumadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay sa panahon natin ngayon, mapagtatagumpayan natin yun. At kahit maging ang kamatayan, buong tapang nating mahaharap. Kasi meron tayong buhay na pag-asa na isang araw, babalik ang Diyos, babalik ang Panginoong Jesus, ang ating groom, upang tayo ay sunduin, matapos na maghanda ng room sa langit, sa bahay ng kanyang Ama, susunduin niya ang kanyang bride. Walang iba kundi ikaw at ako, ang church, upang doon ay isama na for the great wedding banquet. Tayo po ngayon ay nabubuhay, mga kapatid, sa pagitan ng I go and I come. Ang goal ng langit, tulad ng sabi ng Panginoong Yesus, upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumuon. Ang layunin po ng langit is not about the gold streets and rewards, o yung pang pagpunta sa isang maayos, sa isang magandang lugar. Bagamat mga kapatid, kasama talaga yun. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumuon. Ano pong ibig sabihin? Ang langit is not just for the gold streets and rewards, or getting into a nice place, getting into a better place, but heaven is about having fellowship with Christ for eternity. Bagamat kasama yun, mga kapatid, kasama talaga yun sa langit. Pero ang tunay na layunin ng langit, ikaw, ako, ang church ay magkaroon ng eternal fellowship with Christ. Mula po sa Garden ng Eden, ang tao ay napalayo na sa Diyos. Mula noon, hanggang sa panahon natin ngayon, napalayo na ang tao sa Diyos. Pero mga kapatid, ito pong verse 3 na ito, this is a promise na tapos na ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 1, Kabanatang 1, talatang 23, naiipit ako ng dalawang hangarin, ang pumanaw na upang makapiling kay Kristo na higit na mabuti para sa akin. At mula, pahayag 21.3, at mula sa trono ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasabi, ngayon ang tirahan ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y makakasama nila, sila ang magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Ang ultimate hope po natin is to have our eternal fellowship with God. And finally, verse 4, at kung saan ako paroroon, alam ninyo ang daan. Sabi po sa verse 5, tinanong ni Tomas ang Panginoon, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan? Kaya sinagot siya ng Panginoon sa verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Iisa lamang ang daan. Tungo sa pangakong langit. Maliwanag na sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan. Walang ibang daan. Para ang tao ay makarating sa langit, makarating sa tahanan ng Diyos.
It's only through Jesus Christ. Man will be able to come there, sa heaven. Sa pamagitan ng tinapos na gawain ng Panginoong Hesus. At ito po'y dapat panampalatayanan ng tao. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay ngayon sa pagitan ng I come, I go, and I come. Ang sabi ng Panginoong Hesus, I go to the Father. Aakyat ako. Pero sa kabilang dulo, I will come back. Sa pagitan po noon ay merong mahabang gap. I go and I come. Anong ginagawa natin sa pagitan ng I go and I come? Ano pong paghahanda ang ginagawa natin? We have all the chances, mga kapatid, para tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos, para tayo patuloy na lumapit sa Kanyang mga salita, para sundin ang Kanyang kalooban. Ang tanong, anong ginagawa natin? Sana'y makatulad tayo ng mga dalagang wise virgin na sila'y handa sa pagdating ng kanyang bride, ng groom. Pero tayo, kung sakali ba tayo ngayon ay mawalan ng buhay, paano kaya tayo haharap sa Diyos? Di ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. 52 na ako ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako tatagal. Wala naman makakapagsabi. Alam mo ba kung hanggang kailan ka mabubuhay? Hindi natin alam. Pwedeng mamaya paglabas ko dyan, oops, wala na pala. Yun na pala yung huli natin pagkikita-kita. Pero kung sakali, ngayong oras na to o mamaya, bawian tayo ng buhay, paano kaya tayo haharap sa Panginoon? Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang pagpili natin ngayon ang siyang huhubog ng ating final destination. Dalawa ang pwedeng puntahan ng tao. Sa piling ng Diyos o sa pagkakahiwalay sa Diyos. Sa lugar kung saan may walang hanggang pagdurusa, ito yung impyerno. Ano yung ginagawa natin sa pagitan ng I go and I come? Mga kapatid, we have all the chances. Nasa atin lahat ng pagkakataon, nasa atin lahat ng tsansa para tayo ay makapamili at this point in time. Sapagkat ang pagpili natin ngayon, yun po ang magde-determine ng ating future, ng ating final destination. Handa na ang silid, dadating ang groom, para sunduin ang kanyang bride at dalahin sa lugar kung saan may pagdiriwang, pero walang nakakaalam kung kailan. Let us choose wisely our final destination. So balikan po natin yung tatlong tanong. Una, anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa bahay ng aking ama na binabanggit sa verse 2? Ano ang ipinapahayag nito patungkol sa langit? Tinutukoy dito ng Panginoong Hesus ay langit bilang tahanan ng Diyos, hindi lamang isang physical na gusali, kundi relationship and belonging. Ito ay isang lugar kung saan naroon ang presensya ng Diyos at ang lahat ng mga mananampalataya ay mayroong eternal fellowship with God. Second, ano ang kahalagahan ng pagsasabi ng Panginoong Hesus ng paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? So ito po yung nagpapakita na ang kaligtasan ay personal and relational. Hindi po ito generic. At ang langit ay hindi by chance. It is real. Ito'y inihanda na ng Panginoong Hesus. And number 3, bakit mahalagang tiniyak ng Panginoong Hesus sa mga alagad na alam ninyo ang daan? Sa verse 4. Pinapakita na ang langit ay accessible sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, ang tinapos niyang gawain, at ito'y dapat nating panampalatayanan at patuloy tayong magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa paghanda ng isang lugar para sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming mamuhay ng tapat habang hinihintay namin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus upang kami ay isama
dyan sa iyong tahanan pagdating ng panahon. Palakasin mo po ang aming pag-asa, O Diyos, patatagin ang aming mga puso, and help us to keep our eyes fixed on eternity. Sa kabila po na maraming mga distractions dito sa mundong aming ginagalawan. Pwede pong maagaw ang aming atensyon, Panginoon, pero ang dalangin po namin, Holy Spirit, help us to focus, to fix our eyes on eternity, to fix our eyes on things that are not seen, Panginoon. Yung po mga bagay na hindi nakikita. Patuloy namin ipukol ang aming atensyon sa lugar kung saan ikaw ay naroroon, O Diyos. Magagawa lamang po namin ang mga iyan kung kami ay patuloy na tutulungan mo, Holy Spirit. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na ito, tulungan mo po kami na magpasya. Piliin namin wisely what will be our final destination. Sapagkat pagdating sa hukuman mo, there is no turning back. Wala nang pag-asa. That's final, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, O Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makapagpasya, na piliin kung ano ang higit na mabuti, Panginoon. And that is to remain in you and in your words, Panginoon. Sa pagitan ng I go and I come, kami po ay patuloy na maghanda sa tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon. Ang ibig sabihin, kami po'y patuloy na lumagi sa iyong mga salita, sa mga lugar kung saan nahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Upang katulad po ng mga birhen, na mga matatalinong birhen, Panginoon, sa Biblia, Panginoon, ay sila po'y matyaga at handa na naghihintay sa pagbabalik ng groom. Di po namin alam kung kailan. Walang nakakaalam. It is only you, Father, who will determine the coming back of our Lord Jesus Christ. But with full excitement, Panginoon, kami po'y nakatitiyak na babalik na muli ang aming Panginoong Yesus upang ang bawat isa sa amin na nananampalataya sa Kanya at patuloy na mananampalataya hanggang sa kawakasan ng aming mga buhay ay iyong susunduin at dadalahin sa tahanan ng iyong Ama dyan sa langit upang doon ay makisalo kami sa great wedding banquet, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, ito po yung aming panalangin. Amen. 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 Praise the Lord. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng lakas ngayong umaga at ito po ay gagamitin natin sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng tinig at ito po ay gagamitin natin para sa ating pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Binigyan po tayo ng Diyos ng buhay at ito po ay gagamitin natin para sa kaluwalhatian at kaluguran ng ating Panginoon. Together, let us give Him praise, honor, and glory. We praise you, Lord. Hallelujah. This is our desire, Lord. This is the desire of our hearts, Lord, to worship you, to give you praise. Hallelujah, Lord. Sing, church. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natauhan ang tunay na kagalakan. Sing, church. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaatay. Come on. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo.
Panginoon. Say church, nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Lord, nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Tayo naman po ay dadako sa ating pagkakaloob sa ating Diyos. Tayo po'y magbigay ng may kagalakan sa ating puso. Ang ating pong Diyos ay walang hanggan. Siya ang mananatiling Diyos ngayon, bukas at sa habang panahon. Kaya't karapat-dapat po siyang bigyan ng walang hanggang pagsamba. Awitan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Ito ang aming awit sa iyo, Panginoon, ngayong umaga, ang walang hanggang pagsamba. Si church, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito
ka, yes, Lord, ng buong puso ko, ng buong buhay ko. Purihin natin ang ating Panginoon, sing church! Purihin ka, purihin ka, purihin ka, ng buong puso ko, Aming buong buhay, Panginoon! ng buong buhay ko. Ialay sa'yo ang aming lahat ng papuri at pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Tanging sa'yo lamang, Panginoon! Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat Yes, Lord! pagluwalhati, Tanging sa'yo lamang! alay sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Ang aking puso, ang aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Ang lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila ay tanging sa'yo lamang, aming nag-iisang Diyos. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. We give you honor and praise and worship. Hallelujah! Praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. Muli pupurihin po natin ating Panginoon. We just want to praise you, Lord. Worship, worship you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Pastora Grace, sa iyong pumibigay po sa aming na larawan kung ano pong parating. And we can be excited because for the next 2 months, ito po ang ating pong tema. As we go to our destinations, tinitingnan po natin kung ano po meron doon. And now we have a very good destination. In fact, we have the best destination, the best seat in the house na ang parating sa atin ngayon ay bagong lupa at bagong langit. Tayo mananatili sa Panginoon. We can read the reviews. Ano ito po, lahat ng review. Sa Facebook, tinitingnan natin kung anong review pag tayo magsa-staycation, and we have the best reviews right now from the owner, from the author of life, from the giver of life, from the light himself, the Lord Jesus Christ, describing heaven for all those who will be inhabitants of heaven. For the next 2 months, ating pong titingnan, ano po yung ating mga pwede maging tanong? Salamat po, Pastor Grace. And we will be discussing, di natin mauubos lahat yon, pero ang ibang mga tanong na ating pong tatanungin, sa langit na po natin tanong. Amen? Purihin po ang Panginoon. At isang bagay na po pwede po natin we can look forward to, ay ito po sinasabi po ng Panginoon, mismo, siya mismo.
Sabi po niya rito, nang dumating na ang oras, dumulog na si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. So this is the night before he was betrayed, bago siya pinako sa krus. Isa sa mga gawain na ginawa niya, which is very important, yun ang mga huling gagawin mo, ito po ang kanyang ginawa, the Last Supper. At sinabi sa kanila, malaan ko ng inaasam na makasalo kayo sa hapon ng pampaskwang ito bago ako magpata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. The Lord Himself gave His Last Supper. Last Supper para sa Kanya, pero sa atin tuloy-tuloy po natin itong ginagawa. Pero sabi niya, this is my promise. The Last Supper niya ay dito sa lupa at ang susunod ay sa langit na. When we see Him face to face, we will have our next communion. Ito pong ginagawa natin. Kasama na siya. Face to face, eye to eye with our Lord Jesus Christ. Oh, what a glorious day that will be. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming pong inaasahan. Ang aming inaasahan ay buhay na pangako, buhay na pag-asa. Fill us with your excitement, Lord, na nanggagaling sa inyo. Fill us with your joy. Fill us with your peace. Dahil ang lahat ng aming pong mga pagbabata, lahat ng mga issues dito sa lupang ito po'y may katapusan. Ngunit ang inyong pinaghahanda ngayon ay silid mansions para sa amin. At ito po ay punuin mo ang pag-asang ito sa aming mga puso. Tulad itong aming gagawin ngayon sa banal na hapag, banal na hapunan, our communion, the Last Supper. Sabi mo po ito yung aming gawin tuwing ikaw, kami ang nakakatipon at ikaw ang aming pong inaalala. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po niya rito sa unang Korinto, chapter 11, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Gawin po natin sabay-sabay. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Salamat sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng makasali dito, Panginoon, ay inyong pagpalain sa aming buhay, sa aming mga araw. Punuin mo kami ng kagalakan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng tumatanggap nito ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po'y muling aawit ng masaya at masigla sa ating Panginoon. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you.
before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Come on, PCFC! Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. My praises to you. My praises to you. My praises to you. Praise the Lord. Praise God. Na tayo'y likhay ng Diyos. Binigyan niya tayo ng isang napakagandang regalo. At ito ay gumawa ng sariling pagpapasiya upang piliin natin ang tama at mali, ang buhay at kamatayan. Sapagkat ang buhay at kamatayan ay nakasalalay kung ano ang nais natin sa atin ng Diyos para tayo ay mabuhay. Ang sabi ng Panginoon, nagpaalala natin, huwag nating ibigin ang sanlibutan sapagkat ito ay hindi natin tunay na tahanan. Ang tunay nating tahanan ay nasa kabilang buhay. Kung tayo man ay nabubuhay sa mundong ito, pansamantalaan tayong naninirahan sa ating bayan. Hindi ito ang tunay nating bayan. Ang tunay nating bayan ay nasa kabilang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasarap maunawaan ang salita ng Diyos. Kung ito ay ating isa sa puso at isa sa buhay, hindi sapat na tayo ay nakikinig. Totoong mayroon tayong final destination, pero hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Napakahalaga na ibinigay sa atin ang kalayaan upang hangarin natin ang ating patutunguhan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, na muli mong ginising ang aming damdamin at isipan, na ang bayang aming kinatatayuan ay hindi tunay naming tahanan.
merong isang lugar na nilaan ko sa amin. Niyasa namin pupuntahan, Panginoon. Kaya ang pinakamahalaga ay magpakatatag kami sa aming pananampalataya, sa aming pananalig, upang ang lahat ng bagay na pinaalala mo sa amin ay aming makantang. Huwag nating katakutan ng kamatayan, sapagkat ito ang nagbubukas lang ng daan upang tayo ay tumungo sa tunay nating tahanan. At salamat din po sa Panginoon sa mga taon na nagdaan, na kung saan mo kami sinamahan, iningatan, sinamahan, pinatnubayan, ginabayan, Panginoon. At sa taong aming haharapin, hindi kami ligtas sa mga hamon na darating sa aming buhay. Subalit meron kaming Diyos na makapangyarihan, na sa naming mapapasalamatan, na sa naming magiging gabay, at sa naming magiging gabay, ang magtuturo sa amin ng aming kalalagyan. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you.